So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 4, Day 4. Day 4, Thursday. So ito na yung mga Bible verses natin dito. 1 Peter 2:25, For you were like sheep being led astray. Amen. But you have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Amen. So ang mga believer, kinukompare yan palagi sa mga tupa. At ang tupa, lalo na ang kawan ng tupa, dapat may pastol. Nilang mga tupa ng Panginoon. Siya ang ating mabuting pastol. Kaya lang, mayroong isang panahon na tayo ay naligaw ng landas, led astray. At ito ay nangyari nung tayo ay wala sa piling ng Panginoon. Pwede natin sabihin, ito yung istorya ng buhay natin bago tayo nanampalataya sa Panginoon. Amen. At yun naman mga Jew, yung mga Jew, kasi sinasabi nga natin, ang audience ng sulat ni Pedro ay ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay katulad sa mga tao na nalihis ng landas. Sapagkat hindi nila tinanggap ang Panginoon, kaya wala silang pastol. So yan ang kondisyon ng mga Hudyo. At ang mga kondisyon naman ng mga Gentile believers, ganyan din naman. Sapagkat ang Panginoon ang pastol ng lahat. At ang isa na nangangalaga sa ating mga kaluluwa. Psalms 23:3, He restores my soul. He guides me on the paths of righteousness for His name's sake. So ginamit niya salita yung restore. Restore my soul. Ano nangyari sa soul natin? Nawala sa tamang direksyon. O kaya naman, hindi naging normal ang ating kaluluwa. Kaya kailangan siyang i-restore. Ipanumbalik. Patinuin uli. At syempre ito ay gawain ng ating pastol. He guides me on the paths of righteousness for His name's sake. So tayo ay ginagabayan niya sa landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Magbabasa na ako. Christ was our Redeemer in His death on the tree. Now He is our soul shepherd and overseer in the resurrection life within us. Therefore, He is able to guide us and supply us with life that we may know, that we may follow in His steps according to the model of His sufferings. So medyo mahaba ang mga sentence dito. So meron dalawang gawain na sinagawa ang Panginoon. Una, ang katubusan. Tayo ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. O sa tree is krus, sa puno. Amen. At ngayon naman, siya ang pastol ng ating mga kaluluwa. At ang isa na nangangasiwa sa loob ng pagkabuhay na muli. Sa loob ng pagkabuhay na muling buhay na nasa loob natin. Kaya sinasabi rito, siya ang isa na gumagabay sa atin, nagtutusto sa atin ng buhay, upang sa ganon tayo ay makasunod sa mga yapak ayon sa Kanya bilang ating huwaran ng pagdurusa. Amen. So ang Panginoon, una, tinubos tayo. Siyempre, tayo ay natisod. Kaya kailangan natin ay hindi pastol, manunubos. At yan ay sinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Tinubos niya tayo. Pangalawa, pagkatapos niya tayong tubusin, tayo ay pinapastol niya at pinangangasiwaan niya sa pamamagitan ng buhay na pagkabuhay na muli na dinala niya sa loob natin. Kaya ito ang kasalukuyang gawain ng Panginoon sa atin ngayon. Ang pastulin tayo
sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga, no? Kanyang inaasikaso ng ating panloob na bahagi, no? At siya ay nagsasagawa ng pamamahala, no? Para sa atin. Amen. In the second stage of his shepherding, Christ restores, revives, and transforms our soul and guides us to walk according to the spirit of the paths of righteousness, to fulfill the requirement of righteousness. To be righteous, that is, to be right with persons, matters, and things before God, according to his righteous and strict requirements. We need to be revived and transformed in our soul in order to be proper and balanced in our mind, emotion, and will. Amen. Dito patuloy na inuulit sa atin, yung Panginoon dinadala tayo sa isang landas. At itong landas na ito ay landas ng katwiran. So ano bang ibig sabihin nito? Sa Biblia kasi, ang katwiran ay ang maging matuwid sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. At itong bagay ng katwiran, ito ay tumutukoy sa ating pamumuhay. Dapat ang iyong pamumuhay ay nasa prinsipyo ng katwiran. At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa buhay ng Panginoon. Na naidala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi ang konsepto natin sa katwiran, madalas, basta tama. Pag tama, may katwiran. Pag mali, walang katwiran. Well, parang maganda din naman. Kasi ang katwiran ay isang gawa na matwid. Matwid siya. Ibig sabihin, tama ang iyong ginagawa. Pero sa Biblia, ang katwiran ay si Kristo. At naalala ko sa aklat ng Lucas, sinasagisag ang kanyang buhay bilang isang buhay na may pinakamataas na moralidad. Kaya yung katwiran sa loob ni Kristo, hindi lang tama o mali, kundi ito ay isang katwiran na lumalampas sa tama at mali. Sabi mo, Brother Danny, ano bang klaseng katwiran yan? Anong katwiran yan? Si Kristo ang katwiran. Ang dapat na katwiran natin ay mismo si Kristo. Siya ang binubuhay natin. Siya ang nagiging pamumuhay natin. Sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong isang lumalampas na katwiran na humihigit pa kaysa sa katwiran ng kautusan. Yan ay walang iba kundi si Kristo. At yan ang gustong katwiran ng Panginoon. So sasabihin niyo, Brother Danny, paano ba ginagawa na si Kristo ang katwiran natin? Dali lang. Dapat lumalakad ka sa Espiritu. Nabubuhay ka sa Espiritu. Sabagat si Kristo ay Espiritu ngayon. Ang pamumuhay, paglakad, paggawa sa loob ng Espiritu ay ang daan ng katwiran. Amen. Amen. Okay. Our problem was that we were like sheep being led astray, but now we have turned back to the shepherd and overseer of our souls. We should not think that in 1 Peter 2:25, Peter uses soul as a synonyms of spirit. Amen. So a shepherd takes care of the physical needs of his flock, and Christ, our shepherd, takes care of the needs of our soul. Amen. So we all have a spirit, and the spirit is our inward organ, but our being is a soul. Amen. 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 So ang shepherd, amen, ang pinapastol niya sa atin ay ating kaluluwa. No? Bagamat tayo ay merong spirit,
Pero pinakikita dito na ang pinapastol ng Panginoon, hindi yung espiritu natin, kung hindi yung ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa, ang tinatawag na inward organ. At kung ano ang kaluluwa, yan tayo. Ang tao ay ang kaluluwa. Di ba sa Genesis, nung nilikha ng Diyos ang tao, sinabi diyan, ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Kaya ang tao ay sinasagisag ng kaluluwa mismo. Kaya lang ang kaluluwa, ito yung panloob nating bahagi. At minsan sinasabi na ito ay ang panloob nating tao. At yan ang pinapastol ng Panginoon. Bagamat ang espiritu natin ay panloob din, no? Pero ang pinapastol ng Panginoon ay yung ating kaluluwa. So bakit kaya? Amen. So malalaman natin. Amen. Amen. So therefore, Christ mainly shepherds us by taking care of our soul. He takes care of our soul, emotion. He takes care of our mind, emotion, and will. So yan ang linaw. Pag sinabi mo, Lord, ano ba pinapastol mo sa akin? Sabi sa'yo ng Panginoon, yung kaluluwa mo. Yung iyong mind, emotion, and will. Yan ang nangangailangan ng pagpapastol. Kaya ang pagpapastol niya, hindi naman talaga sa katawan. Kasi madalas yung concept natin, Panginoon, pastulin mo ko, ang dami kong kailangan. Pero yung mga naiisip mong kailangan mo, ay kailangan na katawan. Diba? Katulad ng food. Panginoon, pastulan mo ko. Dalan mo ko ng pagkain. No? At palagi mo akong busugin sa pamamagitan ng iyong pagpapastol. No? Kaya ang konsepto mo, ang kanyang pagpapastol ay related sa physical na katawan. Diba? At alagaan mo ang aking kalusugan. Pag sinabi mong kalusugan, madalas ang iniisip mo ay ang physical na katawan. Alagaan mo ang aking hanap buhay para meron akong kita upang maalagaan ko ang aking physical na katawan. Kaya madalas pag shepherding, ang ating focus ay yung Panginoon, pastol ng aking katawan. Pero kung ganyan, ang inisip natin, hindi siya biblical. Sapagkat ang Panginoon ay pastol ng ating kaluluwa. Kaya yan yung sinabi sa atin. Amen. Amen. So ito, pakinggan nyo. We may think that our problems are with the body. No doubt, the body does give us many problems. Nevertheless, our real problem is in our soul, our mind, emotion, and will. All have problems. Unbelievers are wanderers in the soul, and they do not have a shepherd to take care of them. But our situation is different in what we have, in that we have a shepherd who takes care of our soul. Not only do we have the Lord's life within us, but we also have Him as our shepherd. He is now shepherding us in our soul. Amen. Amen. So ang pinapastol ng Panginoon ay ang ating kaluluwa. Katulad ng sinabi ko kanina, ang palagi nating naiisip, pinapastol niya ang ating katawan. Well, wala naman duda, marami rin naman problema yung katawan natin na kailangan din na mag-aalaga dyan. Kumisan, may problema siya sa kalusugan. May problema siya sa sobrang trabaho na hindi natin maiwasan. So meron siyang problema sa kanyang mga pangangailangan. O maaaring yung katawan natin mahina, may sakit. Parang kailangan ng pastol, kailangan ng mag-aalaga. So yun yung ating concept. Pero kadalasan itong problema ng katawan natin, kaya natin naaalagaan natin siya Kaya natin tustusan, kaya nating gawin yung mga bagay na may kinalaman sa ating katawan. Pero pag ang nagka-problema yung ating kaluluwa, kaisipan, damdamin, pagpapasya, hindi natin makayang
ayusin yung sitwasyon natin. So nakita ko yan. Nung minsan, may nakita akong tao. Sobrang depressed. Depressed yan ay problema ng emosyon. May nangyari sa buhay niya, na-depress siya. Ang feeling, parang hindi na siya makaahon. Nawala na yung sigla, kundi sobrang lungkot, umiiyak, depressed ang situation. Hindi niya kaya na ayusin yung kanyang problema. At hindi rin siya matulungan ng mga tao sa paligid niya. Sa kanyang depression. Sino ang pwedeng tumulong sa iyo? Ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang pwedeng tumulong sa iyo. Yung panahon na magulo ang ating kaisipan. Kapag magulo ang kaisipan mo, namumroblema ka sa kaisipan, wala kang kapahingahan. Hindi ka makatulog. Lagi ka nababagabag dahil may problema sa kaisipan. Sabi nila, pag may problema sa kaisipan, pumunta daw sa psychiatrist. Pero meron ako nakita. Hindi naman kaya ng psychiatrist. Ang ginagawa lang ng psychiatrist, reseta, pampatulog. Matulog ka. Minsan punong-puno ng side effect yung mga ginagamot. Dami side effect yung mga tranquilizer na yan. Walang magawa yung mga psychiatrist kundi patulugin yung pasyente. Gigising din yan eh. Di nandiyan pa din yung problema niya. Anong kailangan niya? Pastol ng kaluluwa. Kaya yung mga problemado sa kanilang kaluluwa, nakakapagpatotoo na kapag sila ay dumating sa Panginoon, nahipo ang Panginoon, lumuluwag yung kanilang pakiramdam, naaahon sila sa mga depresyon at mga kapighatian, mga emotional problem, psychological problem, diba? Problema sa kaisipan. Lahat ng ito ay mas matindi kaysa sa katawan. Yung katawan, maaalagaan mo pa eh. Sakit ang ulo mo. Inom ka lang ng iniinom sa sakit ng ulo. So yung mga pain reliever. Pero pag masakit ang iyong psychological na puso, iinumin mo? Ang kailangan mo ay tawagin mo ang Panginoon. Kontakin mo siya. Kung sa ganon, matulungan niya ang ating problema, pangkaluluwa. Kaya madalas sinasabi ko sa Panginoon, salamat sa iyo. Ikaw lang ang kaya magbigay ng kapayapaan sa amin. Salamat Panginoon. Ikaw lang ang nakakapagbigay ng linaw ng kaisipan. Salamat Panginoon. Ang mga pagpapasya ayon sa iyo ay laging tama. Ikaw ang pastol namin. At sa iyo kami nakakasumpong ng tunay na kapahingahan, tunay na kaligayahan, tunay na kontentuhan, tunay na kaginhawaan. Sa iyo lang, Panginoon. Ikaw ang pastol ng aming mga kaluluwa. Kumisan, bagamat may problema tayo sa katawan natin, pero nakakaya naman natin. Pero pag ang problema sa kaluluwa, pagsak ka na, nawala na ang sigla mo. Diba? Kaya siya ang pastol ng ating mga kaluluwa. Amen. Okay. I would ask you to consider this matter of the Lord's shepherding according to your experience. Do you experience the Lord's comfort and sense His comfort in your spirit or in your soul? If you say that His comfort is in the spirit, your answer is not according to the Bible. Ganun pala yun. Ganun pala yun. So yung comfort pala, hindi naman nararamdaman sa espiritu. Comfort, kaginhawaan, maaliwalas ang pakiramdam mo. Sana enjoy mo ang Panginoon, nagkaroon ng comfort sa loob mo.
Saan mo siya nararamdaman? Sa spirit o sa kaluluwa? Pag sinabi mo sa kaisipan, ay sa spirit, hindi, saan mo siya nararamdaman? Sa espiritu o kaluluwa? Pag sinabi mong sa espiritu, hindi ka biblical. Hindi ka biblical. Ito ay nararamdaman sa ating kaluluwa. Diba? Kung masaya ka, ano masaya sa'yo? Yung emosyon. Bisa pati kaisipan natin sumasaya. Diba? Pati ating pagpapasya sumisigla. So, ang apektado ng comfort ay yung kaluluwa. Okay. At sa kabaliktaran naman, okay, yung discomfort, nararamdaman din yan sa kaluluwa din. Kaya ang pastol ay pastol ng ating kaluluwa. Itatama niya yung ating kaluluwa. Aalagaan niya. Pasasayahin niya, bibigyan niya ng kapayapaan, bibigyan niya ng satisfaction, pakakalmahin niya, bibigyan niya ng kapayapaan, makakatulog ang katawan mo, no? Dahil ang iyong kaluluwa ay nakasumpong ng kapayapaan. Kaya siya ang pastol ng ating kaluluwa. Amen. But since you have been in the church life, you have seen the revelation concerning the human spirit. That this revelation may have now become to you a new kind of tradition. To say that Christ's comfort is in our spirit is to speak according to a new tradition concerning the spirit. Many times we speak of turning to the spirit, perhaps expecting that when we turn to the spirit, everything will be all right. So yeah, nung araw kasi very common yung salita, bumaling ka nga sa espiritu mo, mag-turn ka nga sa espiritu mo. Halimbawa, yung mga nakapagbisita tayo ng mga kapatid na na-offend sila. Alam nyo kasi yung istorya ng offend o nasaktan, hindi yan physical. O, nung nasaktan ka, saan mo naramdaman? Sa braso mo, na-offend ka, masakit yung braso mo. Na-offend ka, sumakit yung leg mo. Na-offend ako, brother, hindi ko magalaw yung leg ko. Hindi. No? Pag na-offend ka, nasaktan sa'yo, yung kaluluwa mo, yung damdamin mo. At ito ay iniisip mo, wala kang comfort. Diba? Kaya dahil diyan, yung decision mo ay tumigil sa pagpupulong. Kaya ang apektado sa'yo, kapag ikaw ay na-offend, ang kaluluwa mo ang natamaan. Hindi yung espiritu. So lahat yan ramdam natin sa kaluluwa. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naging pastol ng ating mga kaluluwa. Upang kanyang lutasin ang problema ng ating kaluluwa na nasaktan, na offend, ayaw mag-meeting. No? Bagamat sinasabi natin, blessed are those who are not offended. Walang dating, offended pa rin. Walang dating yung salita natin. So, tangi lang ang Panginoon ang makakalutas ng problema ng kaluluwa. Amen. Kaya maraming tao nahihirapan sa buhay nila. Hirapan sila. Kung tutuusin, pag tinignan mo yung mga number ng tao nagsusuicide, mga nasaktan ba sa katawan yan? Alam mo, ang isang tao nasaktan sa katawan, na-aksidente siya. Sakit ang inaabot niya. Hindi naman nagsusuicide. Pinipilit gumaling. Pero yung isang nasaktan sa loob, iniwan ng minamahal, yun, delikado yun. Delikado yan. Yung mga banta na ganyan, mga banta ng pagpapakamatay dahil nasaktan. At yung iba naman, natuklasan nila, meron na silang karamdaman. At bilang na yung araw nila. At wala na silang papahingahan. Ako, bilang na yung araw ko. Kung minsan ang pumapatay, hindi naman yung sakit, kundi yung sobrang depression. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Di ba?
yung mga gulo sa buhay natin, kailangan natin ng Panginoon. Ang minsan ang mga tao ayaw magpatawad dahil nasaktan. Ito ay problema ng kaluluwa. Ang daming problema ang kaluluwa. Mula sa kaisipan, mula sa damdamin, mula sa kanyang mga pagpapasya. Kaya Panginoon, mabuti na lang dumating ka bilang pastol ng aking kaluluwa upang i-restore mo yung kaluluwa ko na nagiba o na naapektuhan ng maraming mga bagay. Kaya ang ganda itong topic na to. Amen. Amen. Okay, so amen. So actually, even after we turn to the Spirit, many things may not be all right. From experience, Peter knew to say that Christ is the shepherd of our soul. Therefore, Peter does not tell us in verse 25 that Christ is the shepherd of our spirit or of our body. He clearly says that he is the shepherd of our souls. Naku, ang kaluluwa ng tao, ang pinaka-complicated na bahagi. At yung mga bagay na nakaka-depress sa atin, nakakawalang gana, talaga problema ng kaluluwa yan. At kadalasan, ang buhay ng tao ay napapariwara. Hindi naman dahil wala siyang pera. Hindi naman dahil hindi siya healthy. Hindi naman dahil masama ang kanyang kapaligiran. Kundi may problema ang kanyang buhay, kaluluwa. Kaya ang tao mismo ay ang kanyang kaluluwa. Amen. Amen. So last part na ako. Sabi dito. This epistle was written to Jewish Christians who were suffering much persecution. Apparently, persecution is related to our body outwardly. Actually, persecution is aimed at the soul because it is our soul that suffers. It is our soul that needs the Lord's shepherding. It is not our body that needs this kind of care, nor it is mainly our spirit. It is our soul, our mind, our emotion, and our will that needs the Lord as the shepherd. Amen. So, palagi natin sinasabi, ang Epistle ni Pedro, ay naka-address sa mga Jewish believer. So, ito yung mga inaalagaan niya. Lalong panahon na yan ng mga Jewish believer ay dumadaan sa matinding pagdurusa, suffering. Sila ay nakakatanggap ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Merong pangangamba, takot. May physical din na suffering at may at itong mga physical suffering, siyempre, nagiging psychological na yan. At yan ang pagdurusa ng mga Jewish believer sa kanilang kaluluwa. Kaya si Pedro, pinapakita niya na itong Panginoon natin ay pastol ng ating mga kaluluwa. Huwag kayo mag-alala, papastulin niya ang inyong kaluluwa. Ipapanumbalik niya ang sigla ng ating kaluluwa sa kabila ng maraming pangamba na nasa kapaligiran, sa kabila ng mga pananakot at mga threaten, so pananakot. Kaya yung mga nagdudusa, ang unang nasaktan sa kanila hindi naman yung kanilang physical na katawan,
Hindi pa nga sila nahuhuli pero ano na sila, apektado na yung kaluluwa nila. So, lalo na kung nakita nila may mga pinatay na, apektado na sila sa kanilang kaluluwa. Kaya si Pedro, pinakita niya, ang Panginoon, ang pastol ng ating mga kaluluwa. Papastulin niya ang ating mga kaluluwa, i-restore niya, i-oversee niya, no? At ito ay kanyang gagabayan sa daan ng katuwiran. Ang ganda. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan pumasok tayo sa karanasan kung saan si Lord pinapastol niya ang ating kaisipan, damdamin at pagpapasya. Sapagkat kung mayroong mga nangyaring bagay na kung minsan yung mga nangyayari sa kapaligiran natin ay medyo shocking, nakakayanig, ano pa, nakakasakit, ano pa, sobra rin saya, hindi rin maganda. So marami mga nangyayari sa kapaligiran natin na apektado ang ating buhay kaluluwa. Kaya ito yung reason kung bakit sinasabi na si Kristo ay pastol ng ating kaluluwa. Hindi espiritu, hindi katawan, kundi ng ating kaluluwa. Amen, Lord Jesus. Panginoon, salamat, ikaw ang aming pastol. Hindi lang pastol ng aming panlabas na sarili, hindi pastol ng aming katawan, hindi rin pastol ng aming espiritu, kundi ikaw ay pastol, aming mga kaluluwa, aming kaisipan, damdamin at pagpapasya. Panginoon, patuloy mo kaming alagaan, patuloy mo kaming pastulin upang maranasan ka namin, lagi kami, Panginoon, sa sitwasyon na pagiging kalmado, payapa, at merong kasiyahan. Salamat, Panginoon. Amen.